tahimik at liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na kagubatan at matataas na bundok, naninirahan ang isang matandang lalaki na kilala ng lahat sa pangalang Mang Isko. Siya ay payat, kulubot na ang balat, at mabagal ng kumilos, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. Mga matang tila maraming pinagdaanan at matagal nang napagod sa mundo. Dati, si Mang Isko ay isang masayahing tao. May pamilya siya noon, isang mapagmahal na asawa at 2 anak na lalaki. Kilala siya bilang masipag, matulungin at may matibay na pananampalataya. Tuwing linggo, hindi siya nawawala sa simbahan. Siya pa nga ang madalas manguna sa pagdarasal sa kanilang bahay. Ngunit nagbago ang lahat. Isang sunod-sunod na trahedya ang dumating sa kanyang buhay na tila walang humpay. Una, ang kanyang asawa ay nagkasakit ng malubha. Ilang buwan itong nakaratay sa higaan habang si Mang Isko ay walang tigil na nagdasal at humingi ng tulong sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagmamakaawa, tuluyan ding pumanaw ang kanyang asawa. Hindi pa man siya nakakabangon sa sakit na iyon, sinundan pa ito ng mas matinding dagok. Ang kanyang 2 anak ay nasangkot sa isang aksidente habang pauwi mula sa bayan. Walang nakaligtas. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Mang Isko. Mula noon, nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay. Ang dating lalaking puno ng pananampalataya ay napalitan ng isang pusong nagdududa at nagagalit. Kung may Diyos, madalas niyang sabihin, bakit niya hinayaan na mangyari ang lahat ng ito sa akin? Unti-unti niyang tinalikuran ang dati niyang pinaniniwalaan. Hindi na siya nagsisimba. Hindi na siya nagdarasal. Kapag may nagsasalita tungkol sa Diyos, agad siyang umiiling o kaya'y tahimik na lumalayo. Walang Diyos. Mariin niyang wika sa mga kapitbahay na nagtatangkang aliwin siya. Kung meron man, matagal na niya akong pinabayaan. Sa paglipas ng mga taon, lalong tumigas ang kanyang puso. Nabuhay siya mag-isa sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Wala siyang ibang kasama kundi ang katahimikan at ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Gayunpaman, hindi tuluyang nawala ang kabutihan sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng kanyang mga salita, may mga pagkakataon pa rin na tumutulong siya sa mga kapitbahay. Nagbibigay ng kaunting ani, tumutulong sa pag-ayos ng sirang bakod, o kaya'y umaalalay sa mga batang naglalaro sa daan. Ngunit kapag pinapasalamatan siya at sinasabihang pagpalain ka ng Diyos, agad siyang napapakunot noo. Huwag niyo nang banggitin ang Diyos, malamig niyang sagot. Isang umaga, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang nawawala sa mga damuhan, nagpasya si Mang Isko na umakyat sa bundok na malapit sa kanilang baryo. Matagal na niyang hindi nararating ang lugar na iyon. Noon, doon sila madalas maglakad ng kanyang asawa. Nag-uusap, nagtatawanan, at nangangarap para sa kanilang pamilya. Ngayon, ang bundok na iyon ay naging paalala ng lahat ng kanyang nawala. Habang dahan-dahan siyang umaakyat, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil sa mga alaala na unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Bakit pa ako nabubuhay? Bulong niya sa sarili. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik maliban sa huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Sa bawat hakbang, tila mas lalo siyang nilalamon ng kanyang kalungkutan. Nang marating niya ang isang bahagi ng bundok na may matarik na bangin, huminto siya. Tumayo siya sa gilid at tumingin pababa. Malalim ang bangin at ang mga batong nasa ibaba ay matutulis. Isang maling hakbang lamang at tiyak ang kapahamakan. Matagal siyang nakatayo roon, tila may iniisip na mabigat. Kung may Diyos, bulong niya muli, ipakita mo sa akin. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang ihip ng hangin. Umiling siya at bahagyang napangiti. Isang mapait na ngiti. Wala talaga.
sabi niya. Sa kanyang pagtalikod upang bumaba na sana, hindi niya napansin ang isang madulas na bahagi ng lupa. Dahil sa kanyang kahinaan at pagod, nadulas ang kanyang paa. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ano? Hindi niya natapos ang kanyang sigaw. Ang kanyang katawan ay bumulusok pababa sa bangin. Sa kanyang pagbagsak, tila bumagal ang takbo ng oras. Nakita niya ang mga punong kanyang nadaanan, ang langit na unti-unting lumalayo, at ang lupa na papalapit ng papalapit. Sa sandaling iyon, wala siyang magawa kundi ang ipikit ang kanyang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may isang salitang kusang lumabas sa kanyang labi. Panginoon, ngunit huli na ba ang lahat? O ito na ang simula ng isang bagay na matagal na niyang itinanggi? Sa kanyang pagbagsak mula sa matarik na bangin, tila huminto ang mundo para kay Mang Isko. Ang malakas na ihip ng hangin ay humahampas sa kanyang katawan, at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Parang nais nang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ilang segundo ang lumipas, ngunit para sa kanya, tila napakahaba ng sandaling iyon. Sa pagitan ng takot at kawalan ng pag-asa, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang kanyang asawa na nakangiti habang nagluluto sa kanilang munting kusina. Ang kanyang mga anak na masayang tumatakbo sa bukirin. At ang mga gabing magkakasama silang nagdarasal bago matulog. Panginoon, mahina ngunit malinaw ang salitang iyon na muling lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang matagal na niyang kinalimutan. Isang pangalang matagal na niyang itinanggi. Habang patuloy siyang bumabagsak, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang malamig na hangin na kanina'y tila humihiwa sa kanyang balat ay biglang naging banayad. Ang ingay ng kanyang pagbagsak ay unti-unting nawala, na parang may kung anong pumipigil sa lakas ng kanyang pagbulusok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang katawan ay hindi na mabilis na bumabagsak. Sa halip, tila siya ay dahan-dahang ibinababa. Parang may mga kamay na hindi niya nakikita na sumasalo sa kanya. Napakunot ang kanyang noo. Ano ito? Sa loob ng maraming taon, sanay si Mang Isko sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Para sa kanya, ang mga himala ay katang-isip lamang. Ngunit ang nangyayari ngayon ay hindi niya maipaliwanag. Lalong bumagal ang kanyang pagbaba hanggang sa maramdaman niya ang kanyang likod na marahang tumama sa lupa. Walang sakit, walang bali, wala ni isang sugat. Nakahiga siya sa ilalim ng bangin, nakatingin sa langit. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Buhay pa ako? Bulong niya. Dahan-dahan siyang umupo at sinubukang igalaw ang kanyang mga paa at kamay. Lahat ay maayos. Walang anumang palatandaan na siya ay nahulog mula sa ganoong kataas na lugar. Hindi niya mapaniwalaan ang nangyari. Tumayo siya, kahit bahagyang nanghihina, at muli tumingin sa itaas ng bangin kung saan siya nahulog. Napakataas nito. Imposibleng mabuhay ang isang taong nahulog mula roon nang walang kahit anong pinsala. Napaatras siya ng ilang hakbang. Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit nang maalala niya ang sandali bago siya tuluyang bumagsak, ang kanyang pagbanggit sa Panginoon, biglang tumahimik ang kanyang isip. Hindi, pilit niyang itinatanggi sa sarili. Nagkataon lang ito. Siguro may mga sanga na sumalo sa akin. O kaya'y... Ngunit habang tinitingnan niya ang paligid, wala siyang nakitang kahit anong maaaring magpaliwanag sa kanyang pagligtas. Walang sirang sanga. Walang bakas ng anumang tumama sa kanya habang siya'y bumabagsak. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng kagubatan at ang sarili niyang paghinga.
Biglang may malamig na ihip ng hangin na dumaan sa kanyang katawan. Napalingon siya sa paligid, tila may hinahanap. May tao ba dyan? Malakas niyang sigaw, ngunit walang sumagot. Muli siyang napatingin sa langit. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi galit ang kanyang naramdaman, kundi takot. Takot na baka mali siya. Takot na baka ang matagal na niyang itinanggi ay totoo pala. Ngunit agad niyang pinilit na alisin ang kaisipang iyon. Hindi, mariin niyang sabi sa sarili. Walang Diyos, wala. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag ng dati. Nang magsimula siyang maglakad palabas ng ilalim ng bangin, ramdam niya ang kakaibang pakiramdam. Parang may nakamasid sa kanya, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, ito ay tila mapayapa. Habang papalayo siya, hindi niya namalayan na may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang matunaw. Isang bahagi na matagal nang nabalot ng galit at pagdududa. Hindi pa niya ito tinatanggap. Ngunit hindi na rin niya ito tuluyang maitanggi. Sa araw na iyon, may nagbago kay Mang Isko. At kahit pilit niyang itinatago, ang tanong ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Sino ang sumalo sa akin? Mabagal ang mga hakbang ni Mang Isko habang tinatahak niya ang landas pauwi mula sa paanan ng bangin. Ang kanyang katawan ay tila pagod, ngunit hindi iyon may hahambing sa bigat ng kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik ang nangyari. Ang pagbagsak, ang biglang pagbagal, ang kakaibang pakiramdam na tila may sumalo sa kanya. At bakit? Bulong niya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit siya buhay pa. Sa bawat hakbang, mas lalo siyang nilalamon ng tanong na hindi niya masagot. Pagdating niya sa gilid ng baryo, may ilang batang naglalaro sa daan. Nang makita siya, agad silang lumapit. Lolo Isko, saan po kayo galing? Masayang tanong ng isa. Saglit siyang natigilan bago sumagot. Sa bundok, maiksi niyang tugon. Napansin ng isa sa mga bata ang kakaiba sa kanyang mukha. Parang pagod po kayo, sabi nito. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, tinitigan niya ang mga bata, mga inosenteng mukha na walang bahid ng pagdududa o galit sa mundo. Kung nahulog ka sa bangin, bigla niyang tanong, at nabuhay ka, ano sa tingin mo ang dahilan? Nagtinginan ng mga bata, tila naguguluhan sa kanyang tanong. Siguro po, iniligtas kayo ng Diyos, sagot ng pinakabata. Parang may tumusok sa dibdib ni Mang Isko. Agad siyang umiwas ng tingin. Huwag mong banggitin yan, medyo matigas niyang sabi. Nanahimik ang mga bata. Sanay na sila sa ganitong reaksyon niya. Ngunit kahit ganoon, hindi nawala ang sinabi ng bata sa kanyang isipan. Iniligtas kayo ng Diyos. Muli niyang iniling ang kanyang ulo, parang gustong itaboy ang ideyang iyon. Hindi, bulong niya. Hindi totoo. Pagdating niya sa kanyang kubo, agad siyang umupo sa lumang silyang kahoy sa labas. Pinagmasdan niya ang paligid, ang mga punong kahoy, ang mga dahon na unti-unting gumagalaw sa hangin, at ang tahimik na langit. Dati, ang mga ganitong tanawin ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, tila may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang huling sandali ng kanyang asawa. Nakatingin ito sa kanya. Mahina na ang boses, ngunit may ngiti sa labi. Isko, huwag mong kalimutan, may Diyos na nagmamahal sa atin. Noon, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa at tumango. Ngunit nang mawala ito, kasabay ding nawala ang kanyang paniniwala. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila bumabalik upang guluhin ang kanyang isip. Kung may Diyos, sabi niya ng malakas, bakit niya ako iniligtas? Tahimik ang paligid. Walang sumagot. Ngunit hindi tulad ng dati, ang katahimikan ay hindi na sapat upang tapusin ang kanyang mga tanong. Sa halip, lalo lamang itong lumalim.
Lumipas ang maghapon, ngunit hindi siya mapakali. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos, hindi makakain ng maayos, at lalong hindi makapagpahinga. Sa gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame ng kanyang kubo, muling bumalik ang sandaling iyon. Ang pagbagsak. Ang pagbanggit niya sa Panginoon. At hindi may paliwanag na pagligtas. Hindi ako naniniwala, mahina niyang sabi. Ngunit kasunod nito, isang tanong ang kusang lumabas. Pero bakit ako tumawag sa kanya? Napapikit siya ng mariin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bagay na unti-unting nagigising. Isang bagay na matagal niyang ikinubli. Isang alaala, isang pananampalataya, at isang pag-asa na akala niya ay tuluyan nang nawala. Hindi pa niya ito tinatanggap, ngunit hindi na rin niya ito kayang takasan. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Mang Isko. At sa bawat oras na lumilipas, lalong lumalakas ang isang tanong sa kanyang puso. Paano kung mali ako? Hindi pa sumisikat ang araw nang magising si Mang Isko. Hindi siya tunay na nakatulog. Ang kanyang isip ay buong magdamag na binabagabag ng mga tanong na hindi niya masagot. Tahimik ang kanyang kubo. Tanging ang mahina at malamig na hangin ang dumadaloy sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at napahawak sa kanyang ulo. Bakit hindi ako mapakali? Bulong niya. Dati, kahit gaano kabigat ang kanyang nararamdaman, sanay siyang manahimik at tanggapin ang lahat. Ngunit ngayon, may kakaibang kaguluhan sa kanyang dibdib. Parang may kumakatok na hindi niya gustong papasukin. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Ang langit ay bahagyang namumula, senyales ng pagsikat ng araw. Huminga siya ng malalim, umaasang kahit papaano ay gagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi. Sa halip, lalo lamang bumigat ang kanyang dibdib. Habang nakatayo siya roon, may narinig siyang mga yabag. Napalingon siya at nakita ang isang matandang babae, si Aling Rosa, na papalapit, may dalang maliit na basket ng gulay. Magandang umaga, Isko. Bati nito na may panayad ng ngiti. Bahagyang tumango si Mang Isko. Magandang umaga, tugon niya, bagaman malamig pa rin ang kanyang boses. Napansin ni Aling Rosa ang kakaiba sa kanyang mukha. Parang may iniisip ka, sabi nito. Ayos ka lang ba? Sandaling natahimik si Mang Isko. Hindi siya sanay magkwento ng nararamdaman, lalo na sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Nahulog ako sa bangin kahapon, diretsong sabi niya. Napahinto si Aling Rosa. Ano? Gulat nitong tanong. Paano ka? Hindi ko alam, putol ni Mang Isko. Dapat patay na ako, pero hindi. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Parang may sumalo sa akin. Dagdag niya, mas mahina ang boses. Matagal na hindi nagsalita ang matandang babae. Tinitigan lamang niya si Mang Isko na tila may nauunawaan na hindi pa kayang tanggapin ng lalaki. Isko, mahinahon niyang sabi, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag ng isip. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Ano ang ibig mong sabihin? May mga pagkakataon, sagot ni Aling Rosa, na ang sagot ay hindi matatagpuan sa lohika, kundi sa pananampalataya. Agad na umiling si Mang Isko. Hindi na ako naniniwala sa ganyan, matigas niyang tugon. Ngunit hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang pagtanggi. Talaga ba? Tanong ni Aling Rosa. Kung ganoon, bakit hanggang ngayon iniisip mo pa rin ang nangyari? Napatahimik si Mang Isko. Wala siyang maisagot. Kung wala talagang Diyos, dagdag ng matanda, bakit kanya ililigtas? Parang tumigil ang mundo sa tanong na iyon. Napalingon si Mang Isko sa malayo, hindi makatingin sa kausap. Hindi ko alam, mahina niyang sagot.
Ngumiti si Aling Rosa, hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-unawa. Minsan, Isko, sabi niya, hindi natin kailangang malaman agad ang sagot. Ang mahalaga, handa tayong makinig. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang nagpaalam at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Iniwan niya si Mang Isko na nakatayo, tahimik, at malalim ang iniisip. Ang mga salita ng matanda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung wala talagang Diyos, bakit kanya ililigtas? Hindi niya alam kung bakit, pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya agad nakatanggi. Sa halip, may kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi galit, hindi lungkot, kundi pag-asa. Ngunit kasabay nito, may takot din. Takot na baka totoo ang lahat. Na baka sa loob ng maraming taon, mali siya. Napaupo siya sa isang lumang bangko sa labas ng kanyang kubo. Tahimik siyang nakatingin sa papasikat na araw. Kung nandyan ka man, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Bakit ngayon lang? Walang sumagot. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya galit sa katahimikan. Sa halip, tila may hinihintay siya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang matigas na puso ni Mang Isko ay nagsimulang mabitak. Hindi pa ito ganap na nabubuksan. Ngunit ang unang bitak ay naroon na. At sa bitak na iyon, unti-unting pumapasok ang liwanag. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ni Mang Isko ang nangyari sa bangin. Sa bawat paggising niya sa umaga, ang unang pumapasok sa kanyang isip ay ang sandaling iyon. Ang pagbagsak, ang pagtawag niya sa Panginoon, at ang hindi maipaliwanag na pagligtas. Hindi na siya mapakali. Kaya isang umaga, bago pa sumikat ang araw, nagpasya siyang bumalik sa bundok. Tahimik siyang umalis sa kanyang kubo, walang dala kundi isang lumang tungkod. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit puno ng layunin. Babalikan ko, bulong niya. Kailangan kong malaman. Habang tinatahak niya ang landas paakyat, ramdam niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng dati na puno ng galit. Ngayon, ito ay halo ng takot at pag-asa. Pagdating niya sa lugar kung saan siya nadulas, huminto siya. Naroon pa rin ang matarik na bangin. Tahimik, mapanganib, at tila walang anumang nagbago. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid at tumingin pababa. Malalim pa rin ito, at ang mga batong nasa ibaba ay matutulis pa rin tulad ng kanyang naalala. Dito, mahina niyang sabi. Dito ako nahulog. Napaupo siya sa tabi ng bangin at pinagmasdan ang paligid. Sinuri niya ang lupa, ang mga damo at ang mga punong kahoy sa paligid. Hinanap niya ang kahit anong bakas na maaaring magpaliwanag sa kanyang pagligtas. Ngunit wala. Walang sirang sanga. Walang bakas ng pagbangga. Walang kahit anong maaaring sumalo sa kanya. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Kung hindi ito aksidente, bulong niya, ano ito? Bigla niyang naalala ang kanyang sariling tinig noong siya'y nahuhulog. Panginoon, napapikit siya ng mariin. Hindi, pilit niyang itinatanggi. Hindi iyon ang dahilan. Ngunit habang mas iniisip niya, mas lalo siyang hindi makapaniwala sa sarili niyang paliwanag. Tumayo siya at muling tumingin sa bangin. Kung may Diyos, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses, ipakita mo sa akin. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip at ang mga dahon ay marahang gumagalaw. Walang kakaiba. Walang himala. Napangiti siya ng mapait. Ayan na naman, sabi niya sa sarili. Wala talaga. Tinalikuran niya ang bangin at nagsimulang maglakad pababa. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa
nang may marinig siyang mahinang tinig. Isko! Bigla siyang napatigil. Napalingon siya sa paligid. Sinong nandyan? Malakas niyang tanong. Walang sumagot. Napakunot ang kanyang noo. Imposible. Muli siyang naglakad, ngunit muli niyang narinig. Isko! Mas malinaw na ngayon. Napalingon siya sa iba't ibang direksyon, ngunit wala siyang nakitang tao. Lumabas ka! Sigaw niya, bahagyang may halong takot. Ngunit tanging ang hangin lamang ang sumagot. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Guni-guni lang ito. Bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon basta imahinasyon. Dahan-dahan siyang umupo sa isang bato, sinusubukang pakalmahin ang sarili. At kung totoo, tanong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon, hindi niya agad itinanggi ang ideya. Sa halip, pinakinggan niya ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Hindi malinaw. Hindi pa buo. Ngunit naroon. Tumagal siya roon ng ilang sandali. Tahimik na nakaupo, walang sinasabi. At kahit wala siyang malinaw na sagot, may isang bagay siyang napansin. Hindi na siya katulad ng dati. Dati, sarado ang kanyang puso. Ngayon, kahit papaano, nagsisimula na itong magbukas. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat. Ngunit handa na siyang maghanap. At marahil, sa paghahanap na iyon, matatagpuan niya ang sagot na matagal na niyang iniiwasan. Dahan-dahan siyang tumayo at muling tinahak ang landas pauwi. Habang siya ay naglalakad, may isang tanong na patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Kung siya nga ang tumawag sa akin, bakit? At sa tanong na iyon, nagsimula ang kanyang lihim na paglalakbay. Isang paglalakbay hindi lamang sa bundok, kundi sa kanyang sariling puso. Kinabukasan, maaga muling nagising si Mang Isko. Ngunit kakaiba ang kanyang pakiramdam. Hindi na kasing bigat ng mga nakaraang araw, ngunit hindi rin ganap na magaan. Para bang may hinihintay siyang hindi niya maipaliwanag. Lumabas siya ng kubo at naupo sa dati niyang upuan. Habang pinagmamasdan niya ang daan, napansin niyang tila mas malinaw ang paligid. Parang may bagong kulay ang mundo, kahit hindi naman nagbago ang lahat. Habang siya'y tahimik na nakaupo, may isang lalaking dahan-dahang lumapit mula sa di kalayuan. Hindi niya ito kilala. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng damit, marumi ang paang tila galing sa mahabang paglalakad. Ngunit may kakaiba sa kanyang tindig, tuwid, payapa, at tila walang anumang bigat na dinadala. Paglapit nito, tumigil ito sa harap ni Mang Isko. Magandang umaga, bati ng lalaki. Tinitigan siya ni Mang Isko mula ulo hanggang paa. Magandang umaga, tugon niya. Hindi kita kilala. Taga saan ka? Ngumiti ang lalaki. Daan lamang ako, sagot nito. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Anong kailangan mo? Tubig sana, mahinahong sabi ng lalaki. Walang imik na tumayo si Mang Isko at pumasok sa kubo. Kumuha siya ng isang lumang baso at nilagyan ito ng tubig. Pagbalik niya, iniabot niya ito sa lalaki. Salamat, sabi nito bago uminom. Tahimik silang dalawa sandali. Hindi maintindihan ni Mang Isko kung bakit, pero may kakaiba sa presensya ng taong ito. Hindi siya nakakaramdam ng kaba, ngunit hindi rin siya lubos na komportable. Parang may kung anong pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Mang Isko. Ngumiti lamang ang lalaki. Hindi mahalaga ang pangalan, sagot nito. Lalong napakunot ang noo ni Mang Isko. Paano naging hindi mahalaga? Mas mahalaga kung sino ka, sagot ng lalaki. Diretso ang tingin sa kanya. Parang may tumama sa kanyang dibdib. Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Bahagyang nagtataka. Matagal ka nang naghahanap ng sagot, sabi ng lalaki.
pero hindi mo alam kung saan ka dapat tumingin. Biglang nanlamig ang katawan ni Mang Isko. Paano mo nalaman? Ang puso mo, putol ng lalaki. Hindi pa sarado. Sugatan lamang. Napayuko si Mang Isko. Hindi niya alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa kanya. Kung sugatan, mahina niyang sabi, bakit hindi na lang ito tuluyang mawala? Sandaling natahimik ang lalaki bago sumagot. Dahil ang pusong sugatan, sabi nito, ay may kakayahang muling magmahal. Napapikit si Mang Isko. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganitong mga salita. At kung ayoko na? Tanong niya, halos papulong. Pagod na ako. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, umupo ito sa isang bato malapit sa kanya. Kung nahulog ka sa bangin, dahan-dahan nitong sabi, at binigyan ka ng isa pang pagkakataon, ano ang gagawin mo? Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko. Paano mo nalaman iyon? Umiti lamang ang lalaki. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, tinitigan lamang siya nito. Isang tingin na hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-unawa. Hindi kinaya ni Mang Isko ang titig na iyon. Hindi ko alam, sagot niya. Hindi ko alam kung bakit ako buhay pa. Alam mo, sabi ng lalaki, kaya mo lang itong hindi tinatanggap. Napahawak si Mang Isko sa kanyang dibdib. Hindi ko kaya, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang maintindihan agad, sagot ng lalaki. Ang kailangan mo lamang ay makinig. Tahimik ang paligid. Walang ibang naririnig kundi ang hangin at ang tibok ng puso ni Mang Isko. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo ang lalaki. Salamat sa tubig, sabi nito. Bago pa makapagsalita si Mang Isko, nagsimula na itong maglakad palayo. Sandali, tawag niya. Sino ka ba talaga? Huminto ang lalaki, ngunit hindi lumingon. At kung makilala mo ako, sabi nito, handa ka na ba? Hindi nakasagot si Mang Isko. Dahan-dahang nagpatuloy ang lalaki sa paglalakad hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Naiwan si Mang Isko na tahimik, naguguluhan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot. Sa halip, may kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang dibdib, isang bagay na matagal na niyang hindi nadama. Handa na ba ako? Bulong niya sa sarili. Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit alam niyang may nagbago. At ang pagbabago na iyon ay hindi na niya kayang pigilan. Hindi na nawala sa isipan ni Mang Isko ang lalaking dumaan sa kanyang kubo. Sa bawat sandali, bumabalik ang mga salitang binitawan nito. Simple, ngunit mabigat. Ang pusong sugatan ay may kakayahang muling magmahal. Handa ka na ba? Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila ang bawat salitang iyon ay may sariling buhay. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang puso. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang kama, muli siyang hindi makatulog. Nakatingin siya sa kisame, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Bumabalik sa bangin, sa mahiwagang pagligtas, at sa misteryosong lalaki. Sino siya? Bulong niya. Ngunit walang sagot. Sa halip, isang mas tahimik na tinig ang unti-unting umusbong sa kanyang loob. Hindi malakas, hindi malinaw, ngunit naroon. Makinig ka. Napakunot ang kanyang noo. Guni-guni lang ito, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi nawala ang tinig. Hindi ito parang naririnig ng tainga, kundi nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Bumangon siya at umupo sa gilid ng kama. Hindi ako baliw, bulong niya. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, muli niyang naramdaman ang tinig. Hindi ka nag-iisa. Napahawak siya sa kanyang dibdib.
Tumigil ka, sabi niya, bahagyang nanginginig. Ngunit ang tinig ay hindi mapilit. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nananakot. Ito ay naghihintay. Unti-unting pumikit si Mang Isko. Sa dilim ng kanyang isipan, may mga larawan na nagsimulang lumitaw. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, at ang mga panahong puno ng pagmamahal. Kasunod nito, ang sakit, ang pagkawala, ang galit, at ang matagal niyang pagtalikod sa Diyos. Iniwan mo ako, bulong niya. Sa sandaling iyon, isang malinaw na alaala ang bumalik sa kanya. Ang kanyang asawa, hawak ang kanyang kamay. Mahina ngunit matatag ang tinig. Hindi tayo iniiwan ng Diyos kahit tayo ang lumalayo. Napadilat si Mang Isko. Parang may kumurot sa kanyang puso. Hindi. Mahina niyang sabi. Ako ang lumayo. Tahimik ang paligid. Ngunit ngayon, hindi na siya nakikipaglaban sa katahimikan. Sa halip, pinakikinggan niya ito. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagsalita siya. Hindi sa hangin, kundi sa kung sino mang maaaring nakikinig. Kung nandyan ka, sabi niya, mahina ngunit totoo. Hindi ko alam kung paano magsimula. Walang kitlat. Walang liwanag na biglang sumilay. Walang himala na nakita ng kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang kapayapaan na unti-unting pumasok. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Napabuntong hininga siya. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nakikipagtalo. Hindi na siya tumatanggi. Sa halip, siya ay nagsisimula ng makinig. Dahan-dahan siyang nahiga muli. Ang kanyang mga mata ay kusang pumikit. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, siya ay nakatulog ng payapa. Habang ang gabi ay lumalalim at ang mga bituin ay tahimik na nagbabantay sa kalangitan, ang pusong matagal nang nagmatigas ay tuluyan ng nakarinig. Hindi ng malakas na sigaw, kundi ng mahinang tinig na matagal nang naghihintay. Maagang nagising si Mang Isko kinabukasan, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw, may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Hindi pa rin nawawala ang kanyang mga tanong, ngunit may kasamang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Umupo siya sa labas ng kanyang kubo at pinagmasdan ang unti-unting pagsikat ng araw. Ang liwanag na dahan-dahang lumalaganap sa kalangitan ay tila may dalang bagong simula. Bakit parang iba ang pakiramdam ko? Bulong niya. Hindi niya alam kung ano ang nagbago, ngunit alam niyang hindi na siya katulad ng dati. Habang nakatingin siya sa abot tanaw, may napansin siyang isang batang lalaki na papalapit sa kanyang kubo. Ito ay payat, marumi ang damit, at halatang gutom. Lolo, mahina nitong tawag. Napalingon si Mang Isko. Ano iyon? Tanong niya. May pagkain po ba kayo? Nahihiyang sabi ng bata. Saglit na natahimik si Mang Isko. Dati, kahit tumutulong siya, ginagawa niya iyon ng walang emosyon, parang obligasyon lamang. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang bata, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Habag. Tahimik siyang tumayo at pumasok sa kubo. Kumuha siya ng kaunting kanin at isda. Hindi marami, ngunit sapat para sa isang batang gutom. Paglabas niya, iniabot niya ito sa bata. Salamat po. Masayang sabi nito. Habang kumakain ang bata sa harap niya, hindi maiwasan ni Mang Isko na mapangiti. Isang tunay na ngiti, hindi tulad ng dati na pilit at walang laman. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Pedro po, sagot ng bata. Saan ang mga magulang mo? Tanong ni Mang Isko.
Wala na po, mahinang sagot nito. Ako lang po mag-isa. Parang may humigpit sa dibdib ni Mang Isko. Hindi niya inaasahan ang sagot. Sa isang iglap, bumalik ang sakit ng kanyang nakaraan, ang pagkawala ng kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito purong galit, kundi pag-unawa. Tahimik siyang naupo sa tabi ng bata habang ito ay kumakain. "Pedro," sabi niya, "pwede kang bumalik dito kung gutom ka." Napatingin ang bata sa kanya, nagulat. "Talaga po?" Tumango si Mang Isko. "Oo." Ngumiti ng malaki ang bata. "Salamat po, Lolo." Matapos kumain, nagpaalam ang bata at masayang tumakbo palayo. Naiwan si Mang Isko na nakaupo, nakatingin sa direksyong pinuntahan ng bata. At doon niya napansin, may init sa kanyang dibdib. Hindi sakit, hindi galit, kundi ligaya. Isang bagay na matagal niyang nawala. Ganito pala, bulong niya. Naalala niya ang sinabi ng misteryosong lalaki. Ang pusong sugatan ay may kakayahang muling magmahal. Napapikit siya. Ganito pala ang pakiramdam. Dagdag niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinanggihan ang nararamdaman niya. Hindi niya ito itinulak palayo. Sa halip, hinayaan niya itong manatili. Habang lumilipas ang araw, napansin ng ilang kapitbahay ang pagbabago kay Mang Isko. Hindi na siya kasing lamig ng dati. Paminsan-minsan, sumasagot na siya ng maayos. May pagkakataon pa na siya na ang unang bumabati. "Parang nag-iba ka, Isko," sabi ng isang kapitbahay. Hindi agad siya sumagot. Ngunit sa kanyang isipan, alam niya, may nagbago. At ang pagbabagong iyon ay nagsimula sa isang sandali ng kahinaan. Isang pagbagsak, isang tawag, at isang sagot na hindi niya inaasahan. Nang sumapit ang hapon, muling umupo si Mang Isko sa labas ng kanyang kubo. Pinagmasdan niya ang araw na unti-unting lumulubog. At sa kanyang puso, may isang tahimik na pasasalamat na unti-unting nabubuo. Hindi pa malinaw, hindi pa buo, ngunit naroon. "Kung ikaw nga iyon," mahina niyang sabi. "Salamat." Walang malakas na tinig ang sumagot. Ngunit sa hangin na marahang humaplos sa kanyang mukha, tila may isang bulong na kanyang naramdaman. At sa bulong na iyon, unti-unting bumabalik ang liwanag sa kanyang puso. Habang unti-unting nagbabago ang puso ni Mang Isko, may isang bagay na hindi pa rin niya matakasan, ang kanyang nakaraan. Sa bawat sandali ng katahimikan, bumabalik ang mga alaala. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang mga huling sandali na puno ng sakit at pagkawala. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakbo palayo sa mga ala-alang iyon. Sa halip, nagsisimula na niyang harapin ang mga ito. Isang hapon, matapos niyang tulungan ang isang kapitbahay sa pag-aayos ng bakod, nagpasya siyang pumunta sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang lumang puntod ng kanyang pamilya. Matagal na siyang hindi bumabalik doon. Sa bawat hakbang papunta sa maliit na sementeryo ng baryo, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng dati na puno ng galit. Ngayon, ito ay halo ng lungkot at pananabik. Pagdating niya, tumigil siya sa harap ng 3 simpleng puntod. Walang engranding disenyo. Walang palamuti. Ngunit para kay Mang Isko, ito ang pinakamahalagang lugar sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang lumuhod. Tahimik. Walang salitang lumalabas. Sa loob ng maraming taon, ito ang lugar na kinatakutan niyang puntahan. Dahil dito niya nararamdaman ang lahat ng sakit na pilit niyang tinatago. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakbo. Matagal na, bulong niya. Pinagmasdan niya ang mga pangalan na nakaukit sa bato. Ang kanyang asawa, ang kanyang 2 anak. Napapikit siya. "Galit ako," mahinang sabi niya. "Galit ako sa nangyari sa inyo.
Galit ako sa mundo. Sandaling natahimik. Galit din ako sa Diyos. Mabigat ang kanyang paghinga. Ngunit hindi na niya pinipigilan ang sarili. Iniwan niya kayo. Dagdag niya, nanginginig ang boses. Ngunit sa gitna ng kanyang mga salita, may isang tanong na kusang sumingit. Talaga bang iniwan? O ako ang lumayo? Napadilat siya. Parang may bumigat at kasabay nito ay gumaan sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa puntod ng kanyang asawa. Kung nandyan ka, bulong niya, patawad. Hindi siya sigurado kung kanino niya sinasabi iyon. Sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, o sa Diyos. Marahil, sa lahat. Unti-unting pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Matagal na niyang hindi pinapayagan ang sarili na umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito pinigilan. Tahimik siyang umiyak sa harap ng mga puntod. Hindi tulad ng dati na puno ng galit, kundi puno ng paglabas ng sakit na matagal niyang kinimkim. At sa bawat patak ng luha, tila may unti-unting nawawala sa kanyang puso. Hindi ang alaala, kundi ang bigat. Matapos ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat, sabi niya. Pero gusto kong subukan. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi na siya naghahanap ng malakas na sagot. Sapat na sa kanya ang katahimikan. Bago siya tumayo, muli niyang hinaplos ang puntod. Mahal ko kayo, mahina niyang sabi. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang mga salitang iyon ay hindi na masakit sabihin. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad palayo sa sementeryo. Habang siya ay papalayo, hindi niya napansin na ang kanyang mga hakbang ay mas magaan kaysa dati. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Marami pa siyang tanong. Marami pa siyang hindi nauunawaan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya nag-iisa. At sa pagbabalik niya sa kanyang kubo, may isang bagong lakas na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Isang lakas na magtutulak sa kanya upang harapin ang susunod na hakbang, ang ganap na pagtanggap. Lumipas ang mga araw matapos ang pagpunta ni Mang Isko sa puntod ng kanyang pamilya. Ngunit sa halip na bumigat ang kanyang pakiramdam, tila may isang malaking bagay ang unti-unting naalis sa kanyang dibdib. Hindi pa rin nawawala ang lungkot. Hindi pa rin nawawala ang alaala. Ngunit hindi na ito kasing sakit tulad ng dati. Sa bawat umaga, mas maaga siyang nagigising. Hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Ang simpleng pagsikat ng araw ay tila may bagong kahulugan. Isang umaga, habang siya ay nakaupo sa labas ng kanyang kubo, muling bumalik ang batang si Pedro. Lolo! Masigla nitong tawag. Napangiti si Mang Isko. Oh, Pedro, halika. Lumapit ang bata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang gutom, bagkus masigla at puno ng enerhiya. Hindi po ako gutom ngayon, sabi nito. Gusto ko lang po kayong batiin. Napangiti si Mang Isko ng mas totoo. Salamat, sagot niya. Umupo ang bata sa tabi niya. Lolo, tanong nito, naniniwala po ba kayo sa Diyos? Natigilan si Mang Isko. Noon mabilis at matigas ang sagot niya sa tanong na iyan. Ngunit ngayon, tahimik siyang napatingin sa langit. Naalala niya ang bangin. Ang misteryosong lalaki. Ang tinig sa kanyang puso. Ang kanyang pag-iyak sa puntod ng kanyang pamilya. At ang kapayapaang unti-unting bumalik sa kanya. Hindi ako naniwala noon. Dahan-dahan niyang sabi. Tumingin sa kanya si Pedro. Pero ngayon, dagdag niya, bahagyang napangiti. Natututo na akong maniwala. Lumiwanag ang mukha ng bata. Talaga po? Tumango si Mang Isko.
Tahimik silang dalawa sandali, nakatingin sa kalangitan. Lolo, muling tanong ng bata. Paano po kayo nagsimulang maniwala? Napabuntong hininga si Mang Isko. Sa pagbagsak ko, sagot niya. Nagulat ang bata. Nahulog po kayo? Oo, sabi niya. At may sumalo sa akin, kahit hindi ko siya pinaniniwalaan. Tahimik na nakinig si Pedro. At doon ko naisip, dagdag ni Mang Isko, baka hindi siya ang lumayo sa akin. Baka ako ang lumayo sa kanya. Napayuko ang bata, tila iniintindi ang kanyang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Mang Isko. Tara, sabi niya. Saan po? Tanong ni Pedro. Ngumiti si Mang Isko. May gusto akong gawin. Sabay silang naglakad patungo sa maliit na kapilya sa baryo. Isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ni Mang Isko. Habang papalapit sila, ramdam niya ang kaba. Ngunit hindi ito takot, kundi paggalang. Pagdating sa pintuan ng kapilya, huminto siya sandali. Malalim siyang huminga at dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Tahimik ang loob. Payapa. Walang tao. Pumasok siya kasama si Pedro at naupo sa isang mahabang upuan. Matagal siyang nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya iniisip ang tamang salita. Ipiniikit niya ang kanyang mga mata. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsalita siya. Panginoon. Isang salitang matagal niyang iniwasan. Ngunit ngayon, malinaw. Totoo. Hindi ko pa rin nauunawaan ang lahat, sabi niya. Pero salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Tahimik ang paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, may kapayapaan na bumalot sa kanya. Hindi niya nakita ang anumang himala. Walang liwanag na bumaba mula sa langit. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na ganap na nagbago. Ang dating galit ay napalitan ng pagtanggap. Ang dating pagdududa ay napalitan ng unti-unting pananampalataya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, ang kanyang puso ay magaan. Lolo, mahinang tawag ni Pedro. Tumingin siya sa bata. Ngumiti kayo, sabi nito. Napahawak si Mang Isko sa kanyang mukha at doon niya napagtanto. Ngumiti nga siya. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na nagmula sa puso. Tumayo siya at tumingin sa altar. Handa na ako, mahina niyang sabi. Hindi para maintindihan ang lahat, kundi para magtiwala. Habang sila'y palabas ng kapilya, ang araw ay maliwanag na sumisikat. At sa bawat hakbang ni Mang Isko, dala niya ang isang bagong simula. Isang pusong muling natutong maniwala. Isang pusong muling natutong magmahal. At isang buhay na muling binigyan ng liwanag. Wakas.